Nagulat ang matandang milyonaryo noong biglang kumanta ang kanyang katulong. Katulad kasi ito ng palaging kinakanta ng anak niyang namatay na. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ang kanta ng nakaraan. Si Maria ay anak ng isang mayamang pamilya at sila ay mayroon ng maraming negosyo dahil sa sipag at tiyaga ng kanyang mga magulang. Lahat ng gusto ni Maria ay nakukuha niya kaya hindi nagtagal ay naging matigas ang kanyang ulo at hindi na nirerespeto at sinusunod ang kanyang mga magulang. Galit na galit ang mga magulang ni Maria dahil sa nalalaman nila na kung sino-sino ang lalaki na sinasamahan ito na hindi na mabilang kung ilang nobyo na ang mayroon si Maria. Ano ba Maria? Hindi ka ba titigil sa mga ganyan mong pag-uugali? Hindi ka na marunong rumespeto. Sa amin ng mama mo, lahat ginagawa namin para lang lumaki kang maayos at magkaroon ng magandang buhay. Pero ganito ang ibabalik mo sa amin? Puro na lang problema. Wala ka na bang gagawing tama para mapasaya kami ng mama mo? Bakit ba nakikialam kayo sa buhay ko? At isa pa, ito yung gusto kong gawin. Ba't hindi nyo nalang ako suportahan at pabayaan sa gusto ko? Hindi ba kayo masaya na makita yung anak nyo na sobrang saya tuwing uuwi? Kaya sana naman, suportahan nyo nalang ako sa gusto ko. Dahil wala naman kayong magagawa kahit pagalitan at sigawan niyo pa ako ng paulit-ulit dyan. Hindi na nakapagtimpi ang papa ni Maria sa kanya kaya pinalayas niya ito at pinutulan ng kahit anong koneksyon sa kanila. Tinanggalan din si Maria ng karapatan sa mga ari-arian at mga yaman ng kanilang pamilya. Maging mga credit cards ni Maria ay tinanggal ng kanyang papa upang turuan si Maria ng leksyon sa kanyang mga ginagawa sa buhay dahil si Maria ay kampante na kahit anong gawin niya ay naroon ang mama niya at papa. At hindi rin naman problema ang pera sa kanila. Naawa naman ang mama nito sa kanya at tinanong ang kanyang asawa kung tama lamang ba na gawin nila ito sa kanilang anak. Hindi kaya sobra-sobra naman yung ginawa mong parusa sa kanya para matuto? Baka pagsisihan mo yung ginagawa mo ngayon sa kanya at isa pa anak mo pa rin siya. Kaya sana pag humingi siya ng tawad sa'yo, ay mapatawad mo siya. Hayaan mo nga siya. Bakit ka ba naaawa doon gusto niya yung landas na ganun? Ayaw niya nga sumunod sa atin, hindi ba? Tapos sinusuway pa tayo. Kaya dapat lamang naturuan siya ng leksyon sa mga ginagawa niya para matuto siya at maisip niya kung gaano kahirap ang mamuhay sa mundo. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik si Maria sa kanilang bahay at kumakatok sa kanilang bahay. Ngunit nang malaman ito ng kanyang papa ay hindi niya ito pinagbuksan at pinigilan ang kanyang asawa na lumapit para buksan ang pinto. Nagmamakaaw at umiiyak na si Maria sa tapat ng gate nila. Pero ang papa nito ay ayaw pa rin papasukin ang kanyang anak at ang mama naman nito ay hindi na natiis ang anak at pinagbuksan niya ito at pinainom ng malamig na tubig. Nag-usap ang buong pamilya upang maintindihan ni Maria ang ginagawa ng kanyang papa sa kanya. Yung anak mo, kumakatok sa labas. Hindi ba natin pagbubuksan? Kanina pa siya katok ng katok at umiiyak sa harap ng gate. Anak pa rin natin si Maria. Kaya hindi ko matitiis ang anak natin kung ayaw mo siyang papasukin. Ako na lang ang gagawa nito. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Masyado kang malambot kaya ang anak mo ay matigas pa rin ang ulo. Kahit anong gawin natin dyan sa anak mo, walang mangyayari eh. Kaya tama lang yung ganitong uri ng leksyon sa kanya para naman matuto siyang magpahalaga sa mga bagay na mayroon man o wala siya.
Hindi palaging meron. At makukuha mo agad ang gusto mo dahil kailangan mo muna to. Kailangan mo munang paghirapan para makuha mo, para mapahalagahan mo ang halaga ng bagay. Kaya hindi ko pa rin ibabalik sa iyong lahat. Ang gusto ko ay matuto ka muna sa mga bagay dito sa mundo at pabigyan mo ng kahalagahan ng mga bagay-bagay. Umalis si Maria sa kanilang bahay, dala ang kanyang lahat ng gamit at nagpunta sa kanyang kaibigan. At doon na muna tumira habang wala pa siyang nakikitang malilipatan niya. Tinanggap naman siya ng kanyang kaibigan at tinanong kung ano bang nangyari sa kanya at bakit siya lumayas sa kanilang bahay. Naiiyak na sinabi ni Maria ang lahat sa kanyang kaibigan na si Kate. At doon nalaman lahat ni Kate ang nangyari kay Maria at kung bakit siya ngayon ay walang-wala. Oh Maria, ba't nandito ka gabing-gabi na? At bakit ang dami mong dalang gamit? Pinalayas ka ba sa inyo? Ano bang nangyari sa'yo at gabing-gabi na ay nasa labas ka pa? At bakit ka naiyak? Yung mga gamit mo rin, dala-dala mo na ata lahat. May problema ba sa inyo kaya ka nandito? Oo, Kate. Pwede ba? Dito muna ako habang wala pa akong nahanap na malilipatan ko. Umalis na ako sa bahay at tinanggalan ako ng koneksyon nila mama at papa sa kanila. Yun din naman siguro gusto nila eh. Walang-wala ako ngayon kasi kinuha nila lahat sa akin. Kaya nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Gusto ko nang mamuhay ng maayos at malayo sa mga magulang ko. Para hindi nila alam ang mga mangyayari sa buhay ko. Pumayag naman si Kate na tumira muna ang kanyang kaibigan na si Maria sa kanila kahit panandalian lamang. Dahil sobrang nakakaawa ang kalagayan ng kanyang kaibigan sa ngayon. Lahat ng pwede niyang maitulong bilang isang kaibigan ay gagawin niya para matulungan si Maria. Pero nagbigay si Kate ng mga kondisyon hanggat si Maria ay nakatira sa bahay niya. Sa akin, walang problema kung dito ka ha. Pero hindi pwede na wala kang gagawin habang nakatira rito. Kailangan matuto ka ng mga gawaing bahay dahil una sa lahat, wala tayong katulong dito. Pangalawa, kapag okay ka na, ay tutulungan naman kita makahanap ng trabaho. Para man magkaroon ka ng pera dahil sabi mo nga, walang-wala ka ngayon. Hindi ka rin naman pwedeng umasa sa akin pagdating sa ganyan dahil lahat ng panggastos ko rito ay galing sa pagsisipag kong magtrabaho araw-araw. At huli, matuto kang magtipid at umiwas sa mga gimmick-gimmick na yan. Hindi makakatulong sa'yo yan, lalo na ngayon na wala ka namang pera. Sana maintindihan mo lahat ng sinabi ko kasi hindi naman para sa akin yung mga sinabi ko, kundi para rin sa ikabubuti ng buhay mo. Habang hindi pa kayo nagkakaayos ng papa mo. Sige, walang problema Kate. Gagawin ko lahat ng mga tinuro mo sa akin. Iiwasan ko na rin ang pagsama sa mga gimmick at bar dahil alam kong yun din ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagalit sa akin si papa. Gusto ko na magbago at patunayan sa kanila na kaya kong maging isang mabuting anak para sa kanila. Makalipas ang isang buwan ay unti-unti nang nasasanayan ni Maria ang buhay na mayroon siya ngayon. Hindi na siya nalulungkot na nawala sa kanya lahat at tinanggap na lamang ang kapalaran na pinagkaloob sa kanya ng kanyang mga magulang. Masayang-masaya naman si Kate sa nakikita niya dahil si Maria ay unti-unti nang nagbabago mula sa dating puro gimmick at pakikipagtalik hanggang sa babaeng marunong sa gawaing bahay at kaya ng mabuhay ng mag-isa. Tinutulungan na rin ni Kate si Maria na makahanap ng trabaho nang sa gayon ay magkaroon ito ng pera para sa kanyang sarili at upang makahanap na rin ito ng malilipatan. Dahil magkakaroon na rin ng pamilya si Kate. Nakakatuwa na natututo ka na sa mga gawaing bahay, Maria. At alam mo na kung gaano kahalaga ang bawat pera na meron ka. Sa simpleng pagbabantay mo ng tindahan, ay nagkaroon ka ng maliit na halaga.
At dahil doon, ay may kakayahan kang makabili ng kailangan mo. Pero alam naman natin na hindi sapat ang kinikita mo sa pagbabantay lamang ng tindahan. Kaya kailangan mo na maghanap ng trabaho para mas magkaroon ka ng mas malaking kita at makaipon ka na rin. Kung hindi dahil sa iyo, Kate, hindi naman ako magiging ganito. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng bagay na kaya ko nang gawin ngayon. Ikaw din ang nagturo sa akin kung paano bigyang halaga ang bawat pera na mayroon ka. Kaya sobrang swerte ko sa'yo dahil ikaw yung kaibigan na mayroon ako at hindi ako nagkamali ng kaibigan na pinili ko. Kaya salamat, Kate, kasi walang-wala na ako. At puno na ng problema, pero hindi mo ako pinagtabuyan at pinaalis sa bahay mo. Hindi matutumbasan ng kahit anong halagang kabaitan mo, Kate. Makalipas ang 3 buwan ay nakapag-ipon-ipon na si Maria dahil nakahanap agad siya ng trabaho na may kalakihan ng sweldo. At masaya naman siya sa kanyang trabaho dahil kahit mahirap, nakikita naman niya ang kanyang sinasahod. Nakikita niya kung paano naman niya nalalagpasan ang hirap na pinagdadaanan niya. Nakalipat na rin ng bahay si Maria at nagpaalam na sa kanyang kaibigan na si Kate. Kate, maraming salamat sa iyo at sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Kate. At huwag kang mag-alala dahil darating din ang araw na makakabawi ako sa iyo. Pero sa ngayon, salamat lang muna kasi yun pa lang ang kaya ko ngayon. Walang anuman, Maria. Para saan pang pagiging magkaibigan natin kung hindi naman tayo magtutulungan? At darating din yung punto na ako naman ang hihingi ng tulong sa'yo. Pero sa ngayon, mag-iingat ka ha. Yung mga bilin ko sa'yo, wag mong kakalimutan. At wag nang babalik sa dating nakasanayan na puro gimmick at lalaki. Matapos ang 1 linggo na pagsusulo ni Maria ay palagi itong nakaramdam ng pagsusuka at pagkahilo kahit pa nasa trabaho ito. Hindi niya alam kung dahil ba sa naninibago siya sa bahay o sadyang nahihilo lamang siya. Kaya agad itong nagpatingin sa malapit na center sa kanyang tinitirahan. At doon niya nalaman na siya pala ay 4 na buwan ng buntis at hindi niya ito alam dahil hindi ganoon kabilis lumaki ang kanyang tiyan. Gulat na lamang si Maria sa kanyang narinig at hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi na ito humingi ng tulong kay Kate dahil nahihiya na siya rito. Kaya ang ginawa na lamang ni Maria ay inalaga ang mag-isa ang bata sa kanyang tiyan dahil hindi rin naman niya alam kung sino ang tunay na ama ng dinadala niya. Miss, ito na po ang resulta ng check-up nyo at ang dahilan ng pagsusuka at pagkahilo nyo ay ang baby po sa loob ng tiyan nyo. Kayo ho ay 4 na buwan ng nagdadalang tao. At bakit parang gulat na gulat po kayo? Hindi po ba kayo masaya na buntis po kayo? Magkaka-baby na po kayo. Alagaan niyo po yung bata dyan sa tiyan nyo. Huwag pong magbubuhat ng mga mabibigat at umiwas din po sa stress kasi makakasama ho yun sa bata. Kumain ng masusustansyang pagkain para malusog din yung bata sa kanyang paglabas. Ganun po ba? Sige po, gagawin ko po yung mga sinabi niyo. Maraming salamat po. Hindi makapaniwala si Maria na 4 na buwan na niyang dinadala ang bata sa kanyang tiyan. At ngayon na hindi pa sapat ang ipon niya ay mas nagsipag siya sa kanyang trabaho pero nang malaman ng kanyang boss na buntis ito ay agad niya itong binigyan ng leave at dahil doon kahit hindi siya nagtatrabaho dahil sa buntis siya ay sumasahod pa rin siya 1 o 2 beses lamang. Laking tuwa ni Maria dahil napakaswerte niya sa napasukan niyang trabaho. Dahil grabe ang pag-intindi sa kanyang kalagayan at dahil doon ay makakapagpahinga siya at makakapag-focus sa kanyang anak.
Maria, ba't parang nahihilo ka at nanghihina? May nararamdaman ka ba ngayon? O may sakit ka? Pwede ka namang magsabi, huwag kang mahiya. Di naman kita pagagalitan kung magsasabi ka. Buntis po ako, sir, kaya napapadalas po na nahihilo ako at nasusuka. At kaya rin parang palagi akong nanghihina. Pero kailangan ko pong magtrabaho para po sa bata na nasa tiyan ko. Maria, pwede ka namang mag-leave. At kahit naka-leave ka, ay may sahod ka pa rin dahil buntis ka. Pwede mo yun magamit para mas makapag-focus ka at makapagpahinga sa bahay. At para rin maalagaan mo ang batang nasa tiyan mo. Laking pasasalamat ni Maria sa nangyari at makalipas ang ilang buwan ay nailabas na ni Maria ang bata sa kanyang tiyan at ito ay isang magandang babae. Sobrang pasasalamat ni Maria dahil naging matagumpay ang kanyang panganganak at naging malusog ang bata. Sa paglabas ng bata ay dito na nagsimula ang matinding hirap at pagod ni Maria dahil siya lamang ang gumagawa ng lahat. Itinago lamang ni Maria ang sitwasyon niya ngayon at hindi niya ito sinabi sa kanyang kaibigan maging sa kanyang mga magulang kaya walang kahit na sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon at kaya labis din ang hirap na nararamdaman ngayon ni Maria dahil nag-iisa lamang siya. Siya ang nag-aalaga sa bata at siya rin ang nagtatrabaho para magkaroon sila ng pera ng kanyang anak. Anak, pasensya ka na ha. Dalawa lang tayo magtutulungan dito. Kaya sana, maintindihan mo ang kalagayan natin ngayon kahit sanggol ka pa lang. Hindi kita pababayaan, Estela. Nandito lang palagi si Mama. Makalipas ang 5 taon ay nairaos ni Maria ang kanyang anak na si Estela at ang hirap ng buhay na mayroon sila noon. Dahil ngayon ay nagtutulungan sila para kumita ng pera. Si Maria ay patuloy na nagtatrabaho sa isang factory ng mga pagkain at sa kabilang banda naman, si Estela ay nag-aaral. Habang ito ay nag-aaral, ay nagtitinda ito sa kanilang paaralan ng mga pagkain tulad na lamang ng mga tinapay, biskwit at marami pang iba upang madagdagan ang kanyang baon o kaya hindi na manghingi pa ng baon sa kanyang mama nga si Maria. Masayang-masayang mag-ina sa kanilang buhay at tuwing gabi na makakauwi sila ng bahay, kinakanta nila ang kanta na isinulat ng papa ni Maria at lolo naman ni Estela. Anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Masaya ka naman ba at nagkaroon ka ng kaibigan? Opo, Mama. Masaya po palang mag-aral. Ang dami ko pong nakilala ng mga bata po. Ang gaganda at pupogi po nila. Nagdala rin po ako sa school namin ng mga tinapay po para ibenta po sa kanila. At ang bilis nga lamang pong naubos kaya masaya po sila na bumibili sa akin. Kaya hindi na ho ako manghihingi ng baon, Mama. Kasi may napagbentahan naman po ako at kasya na po yun para sa baon ko. At nagbabaon din naman po ako ng pagkain at tubig sa school kaya okay na po yun. Pagkatapos nilang magkwentuhan ay pinatulog na ni Maria ang kanyang anak na si Estela. At kinantahan din niya ito ng sinulat na kanta ng kanyang papa. Simula pa lamang ng sanggol si Maria ay iyon na ang kinakanta niya para sa kanyang anak na si Estela. At sa tuwing kinakanta naman niya ito ay kumakalma si Estela na para bang nagugustuhan itong kinakanta ng kanyang mama. Kaya kahit 5 taon na si Estela ay ito na rin ang kinakanta ni Maria para sa kanya. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na si Estela sa elementarya. Kaya tuwang-tuwa ang kanyang mama dahil lahat ng sakripisyo niya ay may napupuntahan. Masayang-masaya si Maria sa pag-akyat niya sa stage para samahan ang kanyang anak na kunin ang diploma na nakatapos na ito ng elementarya.
Naiiyak si Maria dahil yun ang unang beses na maramdaman niyang masaya ang magkaroon ng anak kahit pa sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Inaalay naman ni Stella ang kanyang medalya para sa kanyang napakasipag at napakabait na mama. Walang iba kung hindi si Maria. Mama, lahat po ito para po sa'yo. Dahil kung hindi po dahil sa'yo, wala po ko rito. At hindi ko po matatapos ang elementarya ko. Alam ko po kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo para lamang maitaguyod akong nag-iisa. Itong karangalan at diploma ko ay para po sa'yo. Alam naman po natin na malayo pa para makatapos ako ng pag-aaral. Pero kahit papaano po ay nakabante na po tayo, Mama. At kung kinaya natin noon ay kakayanin din po natin kahit sa mga susunod na taon. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa'yo, Mama. Mahal na mahal po kita. Ako ang dapat magpasalamat, anak. Dahil kahit alam mong sobrang hirap ng buhay natin, ay hindi ka sumuko sa buhay. At patuloy mo akong sinasamahan sa mga problema natin. Tama ka, na malayo pa. Pero kakayanin natin para lamang magkaroon ka ng masaya at magandang kinabukasan. Pinapangako ko yan sa'yo, anak. Sa ngayon, kumain ka muna. Kain muna tayo sa labas kahit ngayon lang. Nakaipon naman ako dito para sa pagtatapos mo, kaya sulitin na natin at magdiwang ng iyong pagtatapos. Masayang masaya si Stella sa araw na iyon. Dahil iyon ang unang beses nakakain sila ng kanyang mama sa labas at si Maria ay naiiyak dahil naaawa siya sa kanyang anak na ngayon lamang nakakakain sa isang resto. At dito rin napagtanto ni Maria na kung sana hindi siya naging pasaway sa kanyang papa at sinunod na lamang niya ito ay hindi sana nararanasan ng kanyang anak ang ganitong klase ng pamumuhay. Sana magandang kinabukasan at maayos ang buhay ng kanyang anak. Kaya mas lalong nagpursige si Maria na magtrabaho para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang anak at para maramdaman nito ang maginhawang buhay. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik na sa pag-aaral si Stella at tumuloy na sa pag-aaral sa high school. Habang si Maria naman ay naghanap pa ng ibang mapagkakakitaan upang masustentuhan ang pag-aaral ng kanyang anak. Anak, galingan mo sa school at makikinig palagi sa guro nyo. Yung palagi kong sinasabi sa'yo, wag na wag mong kakalimutan. Mag-iingat ka, anak, at papasok na rin sa trabaho si Mama. Mahal na mahal ka ni Mama. Opo, Ma, lahat po ng bilin nyo sa akin ay hindi ko po kakalimutan. At maraming salamat din po sa walang sawang paggabay sa akin. Mag-iingat din po ikaw, Mama, at mahal na mahal po kita. Gagalingan ko pa po palagi para sa school. Makalipas ang 3 buwan ay may napapansin ng kakaiba si Stella sa ikinikilos ng kanyang mama. Dahil palagi niya itong nakikitang umiiyak at parang may iniinda itong karamdaman. Naglakas na ng loob si Stella na tanungin ang kanyang mama kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Ngunit hindi naman sinabi ng kanyang mama na si Maria ang tunay na rason kung bakit siya nahihirapan at nagpalusot na lamang ito sa kanyang anak upang hindi ito mag-alala. Hindi na bata si Stella, kaya hindi ito naniwala sa kanyang mama pero nagpanggap na lamang ito na naniniwala siya sa sinabi ni Maria sa kanya. Ma, ayos lang po ba kayo? Parang hindi po kayo okay. May nararamdaman po ba kayong kakaiba? Magsabi po kayo sa akin at kung may maitutulong po ako, sabihan niyo ako. Wag na wag po kayong maglilihim sa akin ha. Alam niyo naman po na tayong dalawa lang nagkakaintindihan at magtutulungan sa mga oras ng kagipitan at kahirapan. Kaya Mama, wala pong itatago sa akin. Magsabi po kung hindi okay. Anak, huwag kang mag-alala. Okay na okay lang ang mama mo, baka pagod lang. Kaya nakakaramdam ng pagkahilo pero itutulog ko na lang to, Estela.
At magiging malakas na ulit si mama mo. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Unahin mo yung mga gagawin mo para sa school mo. At matulog na rin pagkatapos mong gawin yan. Kasi may pasok ka pa bukas. Bawal ang magpuyat. Makalipas ang 1 linggo ay parang mas lumalala ang nararamdaman ni Maria. Pero hindi niya pa rin ito sinasabi sa kanyang anak at patuloy niya itong nililihim. Dahil alam niya na mag-aalala lamang ito sa kanya. Nung hapon ay sinundo niya ang kanyang anak sa school dahil umabsent siya sa kanyang trabaho at naisipan na magpahinga at makasama ang kanyang anak. Nagkwentuhan sila Maria at Estela sa may tabing ilog at sinabi ni Estela ang ibang bagay na nangyari sa buhay niya noong siya ay dalaga pa. At habang kinukwento niya ito ay pinapanatili ni Maria na sabihin ang tungkol sa alitan ng kanyang papa at sa yaman na mayroon sila. Dahil ang tanging gusto ni Maria ay ang hindi malaman ng kanyang mga magulang na nagkaroon siya ng anak. Palagi namang nagtatanong si Estela tungkol sa kanyang papa kung sino ba ito at kung nasaan ba talaga ang papa niya. At dito rin naman sinabi ni Maria ang lahat tungkol sa papa ni Estela. Ma, wala ka po bang pasok? Ito po yung unang beses na sinundo mo po ako sa school. May pupuntahan po ba tayo o sadyang gusto mo lang po akong sunduin? Stella, anak, umabsent ako ngayon para makasama naman kita. Kasi sobrang nakatutok ako sa trabaho. At hindi na kita masyadong nabibigyan ng oras kaya nandito ako. Ilika, punta tayo dun sa may tabing ilog. Pagkatapos natin bumili ng makakain at para naman makapagkwentuhan din tayong dalawa anak. Alam mo ba anak, nung bata pa ako, maganda ang buhay na meron ako. Dahil napakasipag ng lolo at lola mo. Pero naging makasarili ako. At pinili ko yung sarili ko kaysa sa kanila. Nahilig din ako sa pag-gimik at pagbabar. Kaya ang dami kong naging lalaki nung dalaga pang mama mo. Halata naman anak, ang ganda-ganda ng mama mo eh. Kaya paniguradong napakaraming lalaki ang magkakagusto sa mama mo. At dahil sa pagiging makasarili ko, ay naging mapag-isa ako sa buhay. At mabuti na lang may kaibigan akong napakabuti sa akin. Siyang tumulong sa akin anak. At siya rin ang nagturo sa akin kung paano pahalagahan ng mga bagay-bagay lalo na ang pera. Kaya natuto ako na mamuhay mag-isa. Dahil din sa tulong ng kaibigan ko na si Kate. Pero ngayon, nahihiya na ako sa kanya humingi ng tulong. Lalo na nung nalaman ko na buntis ako sa iyo anak. Dahil nasa isip ko nun, lagi na lang problemang na ibibigay ko sa kanya. Kaya ako na lang gumawa ng paraan para lang mataguyod at mairaos ko ang pagbubuntis ko. Lahat naman ng paghihirap ko ay nagbunga dahil sa paglabas mo. Ay saya at ginhawang naramdaman ko. Pero sa mga tanong mo tungkol sa papa mo, ay hindi ko masasagot anak. Dahil kahit ako, hindi ko alam kung sino ang ama mo nung nasa tiyan pa lamang kita. Pasensya na anak ha. Okay lang po yun mama. Naiintindihan ko naman po ang lahat. At sobrang nagpapasalamat pa rin naman po ako dahil kahit mag-isa lamang po kayo, ay kinaya niyo po na itaguyod ako. Kahit sobrang hirap po, hindi po kayo sumuko. Mahal na mahal po kita mama. Natapos, napag-usapan at kwentuhan ng mag-ina at bumalik na sa kanilang bahay para magpahinga. Sa haba ng kanilang pag-uusap ay hindi pa rin sinabi ni Maria sa kanyang anak ang kanyang karamdaman. Nagulat din si Maria nang malaman niya na may cancer siya at sabi ng doktor sa kanya ay mahihirapan ang gamutin pa ito dahil lumalala na ang cancer sa kanyang katawan. At may iilang araw na lamang daw siya para mabuhay sa mundo.
Kaya simula nung araw na mag-usap sila, ayun na rin ang araw na nagpaalam na si Maria sa kanyang trabaho. At lahat ng mga naipon ni Maria ay nilagay niya na sa pangalan ni Stella. At iniwan ng iba sa kanilang bahay para may magamit si Stella kapag si Maria ay nawala na. Simula rin ng araw na iyon ay palagi nang ginagawa ni Maria ang lahat ng kanyang pwedeng magawa habang kasama niya pa ang kanyang anak. Pinaramdam na rin ni Maria ang bagay na hindi pa nararanasan ni Stella sa buhay niya. Lagi nang sinusundo ni Maria ang kanyang anak at nakain din sila sa labas at nagpupunta sa mga lugar na gustong-gustong mapuntahan ni Stella. Walang iba kung hindi ang park sa bayan. Sa bayan ang kanilang lugar dahil kahit isang beses ay hindi pa siya nakakapunta roon. Masayang masaya si Stella dahil palagi niya nang nakakasama ang mama niya. Mama, maraming salamat po ah. Salamat po kasi sa lahat ng mga gusto kong gawin ay nagagawa ko na po ngayon. Kaya sobrang salamat mama. Sana palagi na kitang kasama araw-araw kasi sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko ang saya-saya at walang problema. Nagiging masaya ang puso ko pag ikaw ang palagi kong kasama mama. Kaya huwag mo po akong iiwan ha. Babawi po ako sa lahat ng sakripisyo mo at paghihirap para sa akin. Oo anak, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Huwag kang mag-alala dyan. Magtapos ka muna sa pag-aaral at yun lang ang gagawin mo. Pakiramdam ko nakabawi ka na agad sa akin. Gawin mong lahat para makatapos ka ha. Mahal na mahal din kita anak. Isang araw pag-uwi niya galing sa school ay nagtaka ito dahil wala ang kanyang mama para sunduin siya. Kaya nagmadali siya na makauwi sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang kanyang mama na walang malay at hindi na humihinga. At dito nataranta si Stella. Hindi niya alam ang gagawin niya. Iyak nang iyak si Stella hanggang makarating ng ospital at kinumpirma nga ng mga doktor na wala na si Maria. Binurol si Maria sa bahay ni Stella at nagpuntahan ng mga taong hindi kilala ni Stella. Mga kapitbahay at mga katrabaho ni Maria sa kumpanya, nagbigay sila ng tulong para sa naiwan na anak ni Maria. Hindi naman nagpunta sina Kate at ang papa at mama ni Maria dahil wala silang kaalam-alam o balita sa buhay ngayon ni Maria. Nakikiramay kami sa pagkawala ng mama mo, Stella. Alam mo ba, napakasipag ng mama mo sa trabaho, sa totoo lang. Pagkatapos niyang magtrabaho sa kumpanya, naghahanap pa yan ng ibang mapagkakakitaan para daw may maipon siya para sa'yo. Hindi niya kami pinapapunta ng bahay niya kasi nahihiya siya dahil maliit lang daw ang bahay niyo. Kaya ngayon lang kami nakadalaw sa inyo. Kaya sana huwag kang mawala ng pag-asa ha. At lahat ng sinabi sa'yo ng mama mo, sundin mo. Dahil paniguradong lahat ng sinabi ni Maria ay makakatulong sa'yo. Lakasan mo lang loob mo, Stella, huwag kang susuko. Makalipas ang ilang araw ay nilibing na si Maria at dito na rin nagsimula ang buhay na haharapin ni Stellang mag-isa. Si Stella ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Dahil 1 taon na lamang ay matatapos na nito ang high school at palagi niyang iniisip ang sinasabi sa kanya ng kanyang mama na mahalaga na makapagtapos ng pag-aaral. Upang magkaroon ng maganda at maayos na pamumuhay kaya tinapos ni Stella ang high school at nang matapos niya na ang high school ay hindi na nakapagpatuloy pa sa pag-aaral si Stella. Dahil kulang na kulang ang pera na mayroon siya at kailangan niya nang maghanap ng trabaho upang may magamit siya para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin, kaya napilitan si Stella na huminto muna at magtrabaho na lamang muna. Makalipas ang ilang linggo ay nakahanap na si Stella ng trabaho bilang isang taga-alaga ng bata.
at libre ang kanyang pagkain. Pati na rin ang matitirahan niya dahil doon siya mismo sa bahay nila titira. Tao po, tao po. Nakita ko po sa harap ng bahay niyo na kailangan niyo po ng tagapag-alaga ng bata. Gusto ko po sana kunin yung trabaho. Kayang-kaya ko po mag-alaga ng bata at mga gawaing bahay. Kayang-kaya ko po lahat yun, wag po kayong mag-alala. Gagawin ko pong lahat para malaman niyo po na sulit ang ibabayad niyo sa akin. O sige, sakto, bata-bata ka pa. Tatanggapin na kita. Kaso tandaan mo, hindi madaling mag-alaga ng bata ha. Kaya dapat ayusin mo, kung hindi pa, aalasin kita agad at hahanap ako ng kapalit mo. Nagkakaintindihan naman siguro tayo ha. At yung pagkain mo, kami na ang bahala at isa pa, rito ka naman matutulog sa kwarto na to. Sa'yo yan, lahat ng gamit mo dyan. Dyan mo na rin ilalagay. O siya, alis na ako. Ayusin mo pag-aalaga mo sa bata ha. Masaya si Stella sa ginagawa niya habang tumatagal. Ay napapalapit na ang loob ni Stella sa bata at pati ang bata ay siya na ang palaging gustong kasama. Masaya rin naman si Stella sa magulang ni Sean. Ang batang inaalagaan ni Stella dahil lumalaki ang bata na may mabuting asal at marunong ramespeto. Sa kahit na sino kaya dinagdagan nila ang sahod ni Stella. Sa tuwing aalis silang pamilya ay hindi pwedeng kasama si Stella dahil parte na siya ng pamilya nila Sean. Aalis na tayo anak. Ikaw Stella, ba't hindi ka pa nag-aayos ng gamit mo? Kasama ka. Hindi pwedeng maiwan ka rito kaya bilisan mo nang mag-ayos ng mga gamit mo at baka malate pa tayo sa pupuntahan natin. Ay, sige po madam. Mag-aasikaso na rin po ko yung mga gamit po ni Sean ay nakaayos na po. At nasa sasakyan na po si Sean, magbibihis na rin po. Ayaw niya na po akong papasukin sa kwarto niya at mukhang nagbibinata na po yung anak niyo po. Makalipas ang ilang taon ay nisipan na ni Stella na umalis sa bahay ng kanyang mga amo. At dahil medyo malaki na si Sean ay kayang-kaya na ng magulang na iwanan ito sa bahay nila. Sobrang nalulungkot ang magulang ni Sean at lalong-lalo na si Sean dahil hindi niya inakala na aalis si Stella sa bahay nila. Itinuring rin kasi nila na parang tunay na anak si Stella. Kaya ganun na lamang ang lungkot na naramdaman nila noong paalis na ito. Si Sean naman ay walang tigil ang pag-iyak dahil mamimiss niya ang kanyang ate na si Stella. Dahil malaki na si Sean ay naiintindihan na niya kung bakit kailangan umalis ni Stella sa bahay nila. Talaga bang aalis ka na Stella? Iiwan mo na kami? Malulungkot si Sean pag nalaman niyang aalis ka na. Ayaw na ayaw pa naman niyang maghanap ng ibang yaya. Gusto niya ikaw lang. Pero wala kaming magagawa kasi desisyon mo yan. At baka may iba ka pang plano sa buhay mo. Basta tandaan mo kapag kailangan mo kami, huwag kang mahihiya na bumalik dito. Dahil kahit magpaalam ka na rin sa kanya, okay lang yan. Mag-iingat ka ha. Bukas lagi ang pinto para sa Stella. Oh, nandiyan na pala si Sean. Magsabi ka na sa kanya para hindi na siya magulat na aalis ka na. Totoo ba yung narinig ko kay mama ate? Ate Stella? Naaalis ka na? Iwan mo na kami? Mamimiss kita ng sobra ate. Lahat ng mga sinabi mo sa akin, susundin ko po yun. Gagalingan ko pa po sa school. At kapag nakapagtapos na po ako, bibisitahin po kita. Pangako ho yan. Mag-iingat ka ate Stella ha. Bisitahin mo kami rito. Oo naman Sean. Pupunta ako. Kaya galingan mo Balitaan mo ko kung magtatapos ka na. At asahan mo na pupunta ako para manood at ipagmalaki ka. Madam at sir, aalis na po ko. Salamat po sa lahat ng tulong na binigay niyo po sa akin. Hindi ko po malilimutan ng lahat ng mga yon. Maraming salamat po sa pagtitiwala at pagtanggap sa akin. Lahat po ng pinaranas niyo sa akin
ay magiging isa sa mga pinakamagandang memorya. Aalis na po ako hanggang sa susunod na pagkikita po. Makalipas ang ilang linggo ay hindi nag-aksaya ng oras si Stella at naghanap agad ito ng trabaho upang hindi maubos ang kanyang mga naipon sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho sa bahay ni Sean. Pero bago makahanap ng trabaho si Stella ay may nanligaw sa kanyang lalaki. Matipuno, matangkad, gwapo at higit sa lahat mabait, at lahat ng katangian na gusto ni Stella sa lalaki ay nasa manliligaw na niya. Kaya makalipas ang 5 buwan na panliligaw ay sinagot na niya ito. Tuwang-tuwa naman ng lalaki sa narinig niya kay Stella. Stella, halika. Nakikita mo ba yung mga bulaklak na yun? Ang ganda, hindi ba? Parang ikaw lang. Hindi nalalayo ang ganda ng mga bulaklak na yan sa ganda mo, Stella. Kyle, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tigil mo na yung paniligaw mo sa akin. Kasi ayoko naman ligaw ka pa. Kasi wala ngayon. Sinasagot na kita, Kyle. Nagtatalon at napapasigaw sa tuwa ang binatang si Kyle at hindi makapaniwalang magiging kasintahan na niya ang matagal na niyang nililigawan na si Stella. Pero bukod doon ay nagsabi rin si Stella na baka mapadalas na lamang ang kanilang pagkikita dahil magtatrabaho si Stella bilang isang katulong sa malaking bahay na kanyang pinasukan. Wala namang magawa si Kyle kung hindi yang pumayag dahil alam niya na nag-iipon si Stella para matupad ang hiling ng mama niya sa kanya na makatapos siya ng pag-aaral. Kyle, hindi lang yun ang sasabihin ko sa'yo. Kasi naghahanap na rin ako ng ibang mapapasukan na trabaho. At nakahanap ako bilang isang katulong sa malaking bahay. Kaya ko naman maging katulong kasi nakaya ko naman yun dati. Ang problema lang ay alam mo naman na isa lang ang araw na makakapagpahinga ang tulad kong katulong. Kaya isang beses lamang din tayo makakapagkita sa isang linggo. Okay lang yun, Stella. Naiintindihan ko naman na kailangan mo talaga magtrabaho para sa sarili mo at para sa kinabukasan mo. Nandito lamang ako para suportahan ka. Makalipas ang ilang buwan na pagtatrabaho ni Stella sa isang malaking bahay ng matanda, ay nakita nito sa may labas ng bahay na may kasamang babae si Kyle at naglalambingan silang dalawa. Kaya agad-agad na lumabas si Stella upang harap-harapan na kausapin ng dalawa. Hindi naman nagtagal pa ang pag-uusap dahil nakipaghiwalay na rin si Stella kay Kyle at yun naman ang gusto ni Kyle dahil hindi na niya kinakaya ang sitwasyon nilang dalawa ni Stella. Wow! Lambing niyo naman sa isa't isa. Parang walang karelasyon kung makahalik. Ako na nagtatrabaho at ikaw naman na lalaki. Nalandi ka lang. Wala ka bang pangarap sa buhay mo? Di ka makontento sa kung anong meron ka, puro kasalita. Wala namang natutupad sa mga sinasabi mo. Mga lalaki talaga, hirap pagkatiwalaan. Ang lalakas ng loob. Manloko, kakaiba rin talaga. Total, yan din naman ang gusto mo. Sige, maghiwalay na tayo para wala ka ng ibang iniisip at libreng-libre ka nang maghanap ng ibang babae. Tama ka. Yan din naman ang gusto kong mangyari. Ang maghiwalay tayo dahil nakakasawa na intindihin ka. Palagi na lang kitang iniintindi. Paano naman sana ako? Sana maintindihan mo rin ako. Hindi ako robot na walang pakiramdam. Kaya patawad kung nagawa kong lokohin ka at okay na rin na maghiwalay tayo. Dahil baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Natapos ang araw na iyon at hindi pa rin maisip ni Stella na gagawin sa kanya yon at pagsasabihan siya ng mga ganong salita ni Kyle. May punto si Kyle kaya sobrang nasaktan si Stella sa kanyang narinig. Nakita naman ito ni Lolo Mark, siya ang may-ari ng bahay kung saan ay katulong si Stella roon. Mabait ang may-ari ng bahay na si Mark at talagang tinulungan niya si Stella at kinausap kung ano nga bang nangyari at ang dahilan kung bakit siya naiyak.
Sinabi naman ni Stella ang lahat kay Mark at tahimik naman na nakikinig si Mark sa kwento niya. Ano bang nangyari? Anong naging problema, Stella, at bakit? Naiyak ka ng ganyan? May nangyari bang masama sa'yo? Ikwento mo sa akin. At makikinig ako dahil tayo lang din naman ang magtutulungan dito. Dahil tayo lang naman ang nakatira dito sa bahay. Naghiwalay na po kami nung karelasyon ko na si Kyle. Niloko niya po kasi ako eh. Pinahuli ko po siya na may hinahalikan na ibang babae. At hindi lang po ako doon nasaktan, kung hindi sa mga sinabi niya tungkol sa akin. Ang hirap ko raw po intindihin at puro lang daw po sarili ang inuuna ko. Kaya nagsawa na lang po siya at naghanap ng iba na mas okay at mas magiging masaya siya. Sa akin okay lang naman po kasi tama naman po siya eh. Mas inuuna po yung sarili ko ngayon. Dahil gusto ko po na makapagtapos ng pag-aaral kaya nagtrabaho po ako para makaipon. Naiintindihan lahat ni Mark ang nararamdaman ni Stella. Dahil sa mga karanasan at mga naririnig niyang kwento sa ibang tao. Pero wala siyang sinabi at hinayaan na makapagpahinga kahit saglit si Stella. Dahil alam nito na kailangan niya ng pahinga dahil sa nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay naging okay na at magaan ang pakiramdam ni Stella. At nagpasalamat ito kay Mark dahil sa pakikinig at pag-intindi sa naging kalagayan niya sa nakalipas na ilang araw. At habang naglilinis ng bahay si Stella ay kinakanta nito ang paborito nilang kanta ng kanyang ina na si Maria. Para malibang siya habang naglilinis at habang kinakanta niya ito ay narinig ito ng kanyang tinuturing na lolo na si Mark at agad na lumapit sa kanya. At nagtanong tungkol sa narinig niyang kanta. Stella, ikaw ba yung nakanta? Saan mo naman nalaman yung kanta na yun? Ako kasi ang nagsulat nun. Ng kantang yun para sa mga anak ko. Hindi ko alam na may iba pa palang nakakaalam nun bukod sa kanila kaya nagsulat na lang ako. At nang marinig kong kinakanta mong kanta na yun, na isinulat ko para sa kanila ay nagulat ako. Opo ako nga po yung nakanta at hindi ko po alam na kayo po palang nagsulat ng kantang yun para sa inyong mga anak. Ang mama ko po kasing palaging nakanta sa akin noon. At yung kanta po na sinulat nyo, yun din po ang kanta na palagi niyang kinakanta sa akin, lalo na kapag matutulog na ako. Yun ang lagi kong naririnig hanggang sa makabisado ko na lang po. Kaso, wala na po yung mama ko eh. Nasa kabilang buhay na po siya, kaya hindi nyo na po siya makikita. Pero may litrato po ako ng mama ko. Ito po siya, tingnan nyo po. Gulat na gulat si Mark nang makita niyang larawan ng kanyang anak na si Maria. At hindi ito nakapagsalita dahil hindi niya sukat akalain na ang kanyang anak na tinuruan ng leksyon ay nagkaroon pala ng anak at may apo pala siya na hindi niya man lang natutulungan. Naiyak si Mark habang niyayakap ang kanyang apo na Stella. Kaya pala gano'n na lamang kalapit ang loob ni Mark kay Stella dahil ito pala ay totoo niyang apo. Hindi rin makapaniwala si Stella sa kanyang narinig sa kanyang tinuturing na lolo na si Mark. Ang mama mo ay si Maria at si Maria ay isa sa mga anak ko. Hindi ko inaakalang nagkaroon pala ng anak si Maria dahil simula nung umalis siya rito, ay wala nang naging balita sa kanya. Kaya pala, ang lapit ng loob ko sa'yo dahil ikaw pala ay totoo kong apo. Totoo po ba na kayo po ang tunay kong lolo? Dahil wala pong nasasabi sa akin si mama tungkol sa inyo. Masaya ho ako dahil may kamag-anak pa po pala ako. Ang buong akala ko po ay mag-isa na lang ako ngayon. Sobrang salamat dahil kasama na po kita, lolo. Nagkwentuhan si Stella at ang kanyang lolo na si Mark. Sinabi ni Stella ang naging kanyang
buhay at ng kanyang mama. Mahaba-haba ang naging kwentuhan ng dalawa dahil sa tagal na hindi sila nagkita. Napuno ng emosyon ang kwentuhan nila at doon din nalaman ni Mark na sobrang laki ng pinagbago ng kanyang anak at pinagmamalaki niya ito kahit pa hindi niya alam na namayapa na ang kanyang anak na si Maria. Lolo, alam niyo po ba kung gaano kasipag si Mama nung nabubuhay pa po siya? Si Mama po ay mag-isa lang at binubuhay niya po ang sarili niya sa pagtatrabaho. At kahit po nung nasa tiyan niya po ako, hindi po siya sumuko na ilaban niya po ang lahat para lamang po makaraos ako. Dahil gusto niya po sana na maging maayos at malusog ako paglabas ko. Siya rin po ang kumayod para makapagtapos ako ng elementarya. At kahit po wala na ho siya, tinulungan niya pa rin ako makapatapos ng high school. Dahil lahat po ng naipon niya ay binigay niya po sa akin para makapagtapos po ako ng pag-aaral po. Si Mama po, namatay po siya dahil sa sakit na cancer. Matagal na po pala siyang may ganong sakit pero pinili niyang itago sa akin. Dahil ayaw niyang mabawasan yung ipon niya para sa pag-aaral ko. Dahil po doon, hindi ko namamalayan na lumalala po yung sakit niya hanggang sa hindi na po kinaya ni Mama at sumuko na po yung katawan niya. Ang akala ko po nung una, walang-wala na po siyang kamag-anak. Dahil kahit ano pang mangyari ay tuto pa rin ko ang hiling ni Mama na makapagtapos ako ng pag-aaral. At saka po nung nararamdaman ko na parang wala na siyang kapamilya, kasi nakikita ko po wala pong pumunta sa burol at libing niya. Kaya ayun po, kolehiyo na lamang pong natatapos ko. Yun na lang po sanang tatapusin ko eh. Talagang malaki ang pinagbago ng mama mo. Dahil nung dalaga pa siya, ay sobrang lakas nun gumimik at napakaraming nobyo. Kaya yun, tinuruan ko siya ng leksyon noon. Pero nagulat na lamang ako nung hindi na siya bumalik at hindi na nagparamdam pa. At dahil sa sobrang pag-iisip ay na-stress ang mama niya at inatake sa puso. Binawian rin ang buhay. Sana'y nagkita na sila sa langit. Dahil alam kong gustong gusto nila makita ang isa't isa noon pa man. Mahirap ang pinagdaanan yung dalawa ni Maria. Kaya simula ngayon ay ako nang tutulong sa'yo. At lahat-lahat ng ari-arian ko sa'yo ko ipapangalan dahil sa sobrang kasipagan at porsigido ka na makapagtapos ng pag-aaral. Ay ako na rin ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa pag-aaral mo. Ang gusto ko ay magsaya ka at maranasan mo naman ang buhay ng isang dalaga. Hindi ang puro trabaho dahil palagi mo nang ginagawa yan bata ka pa lamang. Kung gusto mo mamasyal at mag-ibang bansa at gawin mong lahat ng gusto mong gawin dahil para sa'yo lahat ng yan, dahil sa hirap ng pinagdaanan niyo noon. Masayang masaya si Mark na nakasama na niya ang kanyang apo pagkatapos ang mahabang panahon ng pagiging mag-isa sa buhay. Sinabihan niya na rin niya si Estela na ipagpatuloy ang pag-aaral niya upang matapos na niya ito at mas makapag-focus na siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Makalipas ang ilang taon ay nakatapos ng mag-aral si Estela at sinamahan siya ng kanyang lolo na umakyat sa stage upang isabit ang medalya. Dahil si Estela ay nagtapos ng may karangalan at upang kunin ang diploma bilang patunay na nakapagtapos na si Estela sa kolehiyo. Pagkatapos ay nagpunta sila sa puntod ng mama ni Estela at anak naman ni Mark na si Maria. Mama, tingnan niyo po. Ang dami ko pong dalang regalo sa inyo ngayon. Una pong regalo ay si Lolo. Katabi ko po siya ngayon at masayang masaya siya na nakita kanya ulit, Mama. Kahit pa may hindi kayo pag-uunawaan noon, ay mahal na mahal ka ni Lolo. At ang sunod naman nito ay Mama, hawak-hawak ko na yung diploma. Hindi po ba sabi niyo sa akin na makatapos lang ako ng pag-aaral
ay yun na ang magiging bawi ko sa inyo. Tingnan mo ako ngayon, ma. Natapos ko na yung pinangako ko sa'yo na diploma. Sana masaya ka na dyan. Ngayon, ma, sa itaas. At alam kong nakikita mo kami at naririnig ko. Naririnig ko yung puso mo dyan. Alam ko rin na pinagmamalaki mo ko dyan sa itaas. Anak, Maria, pasensya ka na, ngayon lang ako nakadalaw. At ngayon lang din ako nakakatulong sa inyong mag-ina ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak mo rito. Aalagaan ko ng mabuti ang apo ko kahit pa hindi mo sinasabi sa akin na nagkaroon ka pala ng anak. Pero ang itaas ang gumawa ng paraan para makita ko siya at makabawi ako sa inyo. Sana mapatawad mo ko, anak. At sana nagkita na kayo ng mama mo dyan. Miss na namin kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayo na ang bahalang gumabay sa amin ni Stella. Matapos ang ilang linggo, ay nag-text si Sean kay Stella at sinabing ngayong araw ay aakyat na ito ng stage. Kaya sana makapunta siya dahil yun ang pangako niya kay Sean noong nakatira pa siya roon. Nagpaalam naman si Stella sa kanyang lolo at inaya niya ito na kung pwede ay sumama siya sa pupuntahan ni Stella. At Stella, si Sean po ito. Ngayon po ako aakyat ng stage. Sana po makapunta po kayo. Hintayin ko po kayo doon. Pangako niyo po sa akin na pupunta kayo Kaya sana, huwag po kayong mawawala, kung hindi, malulungkot po ako. Lolo, gusto niyo po bang sumama sa akin? Pupunta lang po ako sa graduation ng anak-anakan ko po noon. Dati po kasi, namasukan din ho ako bilang tagapangalaga ng bata. Tapos nangako po ako na kapag aakyat na po siya ng stage, ay nandun po ako at para rin po makilala niyo po sila. Sila po yung halos kumupo po sa akin at naging magulang ko na rin po. Kung hindi po dahil sa kanila, baka hindi po magiging maayos kahit papano ang buhay ko. O sige, sasama na ako para makilala ko sila at makapagpasalamat naman ako sa ginawa nilang tulong para sa aking magandang apo. Nakarating na sina Stella at ang kanyang lolo na si Mark sa lugar kung saan gaganapin ang pagtatapos ni Sean. Ilang minuto ang nakalipas ay tinawag ng pangalan ni Sean at umakyat na ito sa stage at hindi inakala ni Stella na halos sabay lamang lang rin silang nagtapos ni Sean ng kolehiyo. Kaya pagkatapos ay nagpunta ang pamilya ni Sean at ni Stella sa pinakamasarap na kainan. At doon na pinagdiwang ang naging pagtatapos ng dalawa. Masayang masaya si Sean na nakasama niya ulit ang kanyang ate. Dahil sa tagal ng panahon na hindi sila nagkitang dalawa. Nagkwentuhan at nagpasalamat si Mark sa mga magulang ni Sean na tumulong at tumanggap kay Stella. Ate Stella, salamat at dumating ka. Namiss kita ng sobra, ate. Paano ba yan? Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Sabi ko naman sa'yo, ate, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Natatapusin ko to para makatulong kay na mama at papa. Para rin magkaroon ng maganda at maayos na kinabukasan. Alam mo, Sean, pinagmamalaki kita dahil napakahusay mong bata. Pero hindi mo ba alam na nung nakaraang linggo ay nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral. Kaya dalawang pagdiriwang ang gagawin natin ngayon dahil dalawa na tayong nakapagtapos ng pag-aaral. Wow! Stella, lahat ng pagod at paghihirap mo ay nagbunga na lamang. Ay, tama nga kami ng piniling tao para alagaan si Sean. Kasi dahil sa'yo, naging maayos ang landas na tinatahak ni Sean at ngayon, pares na pala kayo nakapagtapos. Sobrang pinagmamalaki ko kayong dalawa. Siya nga pala, sino yung kasama mo ngayon, Stella? Ako ang lolo ni Stella, ako si Mark. Nakwento kayo sa akin ni Stella kaya ako nandito para nagpasalamat sa kabaitan na pinakita niyo kay Stella. At salamat din dahil tinuring niyo siyang parang tunay na anak at hindi niyo siya pinabayaan. Malaking utang na loob ko sa inyo. Kaya ngayon kahit papaano,
Makabawi-bawi man lang sa pagmamahal niyo sa apo ko ay sagot ko na ang kakainin natin ngayong gabi. Naging masaya ang buhay ni Stella matapos niyang matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga at nagdoble pa. Sa ngayon, kasama niya rin ang pinakamamahal niyang lolo Mark na patuloy ang pagiging malakas sa kabila ng katandaan. Para lamang makasama ang kanyang minamahal na apong si Stella. Malaking bagay para kay Stella na nariyan at kasama niya ang lolo niya dahil siya na lamang ang natitirang tao na magmamahal sa kanya ng totoo. Pero sinasabihan pa rin siya ni Mark na kailangan niya na rin makahanap ng taong magmamahal sa kanya at makakasama niya sa habang buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Kanta ng Nakaraan.